At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersyang naganap sa ating gobyerno matapos aminin ni President Kuting ng Norte Jr. ang kanyang pagkasangkot sa pulburon na nagdulot ng pagkabahala sa marami, kabilang na ang kanyang mga kaalyado sa politika. Sa mga nakarang araw, sunod-sunod na ang pahayag at aksyon na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Pangulo at ng mga taong malapit sa kanya. Ayon sa mga impormasyon, isang hindi inaasahang pahayag mula kay President Kuting ng Norte Jr. ang nagsimula ng lahat. Sa isang press conference, inamin ng Pangulo na siya ay naging bahagi ng isang malawakang operasyon na may kaugnayan sa pulburon na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga kasamahan sa gobyerno. Nang dahil dito, hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang mga kaalyado ang pahayag at may ilang mga politiko na nagsimula ng magsalita laban sa kanyang administrasyon. Ang mga kaalyadong ito ay nagsimulang magtulungan upang maglatag ng mga hakbang na magbibigay linaw sa kasangkutan ng Pangulo at upang maprotektahan ang kanilang mga pangalan. May mga mambabatas na nagsabi na dapat na magpaliwanag si President Kuting ng Norte Jr. upang matigil ang mga isyong bumabalot sa kanyang administrasyon. Ang ilang mga kasamahan naman sa kanyang partido ay nagdesisyon na magsuspinde ng kanilang suporta at nagbigay ng ultimatum na kailangang magbigay ng sagot ang Pangulo sa mga aligasyong ito. Dahil sa mga pangyayaring ito, marami ang nagtataka kung paano makakaapekto sa kredibilidad at mga proyekto ng administrasyon ang isyong ito. Hindi rin ligtas sa mga ito ang mga buong gabinete na kasalukuyang nakakaranas ng matinding presyon mula sa publiko. Mga nagsasabi na maaari itong magdulot ng mas malalim na paghahati sa mga lider ng bansa at maging sanhi ng destabilization ng gobyerno. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga investigasyon at hindi pa malinaw kung ano ang magiging kalalabasan ng mga kasalukuyang aligasyon. Hanggang ngayon, nananatiling usapin ang magiging hakbang ni President Kuting ng Norte Jr. kung paano niya haharapin ang mga akusasyon at kung makakabalik pa siya sa pagtamo ng tiwala ng kanyang mga kaalyado at ng buong bansa. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal para sa administrasyon. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tungkol sa sabog sa kampanya. Mamaya. Pero ito muna pag-usapan natin dahil importante ito. Okay? Kasi ito na po ang strategy ng Team Bangag. Papakita natin. Kong, I also wanted to ask you about the remarks of former President Duterte last night at the proclamation rally of PDP Laban. He accused President Marcos again of using drugs, particularly heroin. He also used the word bangag. I'm curious, how does Alianza, or you particularly, how do you plan on addressing that? I mean, Yan. Ito, usapin dito, okay? Yung binanggit na ni PRRD na bangag ka, Marcos. Paano sasagutin ito ng grupo ni Marcos, ng kampo? Anong strategy nila dito? Kasi yung sasabihin ng mama na ito, yan po ang magiging maliwanag na strategy ng team sinusuka patungkol dito sa drug test or dito sa pagiging addict ni Marcos. Sagot! I don't plan to address it, di ba? Kasi gano'n naman yung playbook ni President. Yun, okay? Anong strategy? Ignore. Okay? Pag patungkol sa cocaine, ignore. Pag tungkol sa droga, ignore. Pag tungkol sa heroin, ignore. Pag tungkol sa bangag, ignore. Yan. Hindi nila papansinin. Bakit? Duwag sila dahil addict. Addict lang ang takot sa drug test. Duterte, di ba? Basta, even before, di ba? Basta kalaban niya, yun naman ang number one accusation niya eh. Fake news ka, fake news. Fake news ka, Brad. Fake news ka, Brad. Basta daw kalaban ni Duterte, ang number one accusation niya, addict. Hindi po. Marami siyang sinasabi, magnanakaw. Bakit? Si Tambaluslos ba sinabi niyang addict? Yung Quadcom, sinabi ba niyang addict? Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sinungaling? Itong maman to ako. Di ba? Si Lenny, nakalaban niya. Binabanatan siya. Sinabi ba niyang addict? Sino sinungaling? Ako o siya?
Yan ang mahirap. Hindi. Sir, sorry po, sorry. Naunawaan kita, trabaho mo ipagtanggol yan eh. Trabaho mo ipagtanggol yan. Alam ko, vlogger ako eh. Bakit? Kasi ako naawa dun sa mga kapwa ko vlogger na bayad para ipagtanggol si Marcos. Ay, talagang kawawa. Paano mo ipagtatanggol? Ano katanggol-tanggol kay Marcos? Paano mo ipagtatanggol si Marcos patungkol sa droga na isang takot magpa-drug test? Sige, paano ipagtatanggol? Ano mangyayari sa'yo? Magpi-fake news ka ngayon. Anong nangyari sa iyo ngayon? Magsisinungaling ka katulad nitong mama na ito. Trabaho lang. And the best na gagawin mo, ignore. Or magturo ka. Hindi ko masagot yung adik ako. Fentanyl, ganan. Hindi ko masagot yung adik ko eh. Pero yung bibig, gaganon-ganon na. Oh, anong gagawin nyo? Diba? Ignore, or magturo ka, or downplay mo. Tulad ng tingnan mo yung ginagawa nitong mama na to. Ganon na ganon. Di ba? Either a drug user o drug pusher. Hindi. Hindi. Sinabi ba niyang drug pusher o drug user si Tamba? Oh. Adik ka ata, sir eh. Hindi. Tanong lang yun. Tanong. Naku, pambira. Oh. Nabubuko. Ang hirap ipagtanggol ng hindi ka tanggol-tanggol, no? Di ba? So bakit pa natin papatulan yung bagay na yun? Hindi mo talaga kayang patulan yun. Mati si Marcos doon. Mati. So in the coming sorties, we shouldn't expect President Bongbong to address that in any way. I hope not. Hindi, alam mo. Sa mga susunod ba na sorties o rally ng Team Suka at saka Team Sinusuka, i-address ba nyo? Kung halimbawa, magsalita si PRRD, ay, adik ka, bangag ka talaga. Anong gagawin? I-address ba? Sasagutin ba ni BBM? Anong sagot nitong mama? I hope na. So, pagtatanggol. Para sa kanya, ang datingan kasi noon, hindi niya sinasagot na kung dapat sagutin ni Marcos yung bangag siya. Ang sagot niya, sana hindi. Ano ibig sabihin? Para sa kanya, ang pinapalabas niya, tama na hindi niya sagutin. Alam mo, dito pa lang sa mga lumalabas na ito, adik na talaga si Marcos. The way na pagtanggol nila, inaako na nila, sana hindi. Huwag mong aminin. Huwag, ganon. Diba? Kasi bakit? Pag napunta ka dyan, babaong ka. Dahil pag sumagot ka ng patungkol sa droga, tapos hindi mo kayang backupan ng drug test, useless. Diba? Kaya, I hope not. Di ba? Wala eh. It's a playbook. It's already a formula. Hindi po kasi nungalingan yan. Lagi, sagutin nyo ko kahit sagutin nyo taong bayan, sir. Yung iba bang kalaban ni PRRD, sinabihan niyang bangag? Sinabihan niya bang drug lord o drug user? Hindi. Kaya wag mo pa ulit-ulitin yung playbook. It's not a playbook. It's for the real addict. Oh. Can you please, the addict in the house, stand up? Oy, wag kang tatayo, sir. Wag. Yun yun. Diba? Ganun lang yun eh. Hindi playbook ni PRRD yun. Para kay Marcos lang talaga yun. Di ba? Pasat kalaban, ikaw, pusher o user. Ganun lang naman yun. But as Hindi kasi ito yan, ha? Ako, I really hope na ang buong PDP ay magpa-drug test to force yung alyansa na magpa-drug test. I'm not saying na adik yung mga senatoriables ni BBM tong Team Sinusuka. Hindi po. Para lang mapuwersa yung kanilang boss magpa-drug test. Dahil talagang iwas siya dyan sa drug test na yan. At alam mo, sir, hindi po ito para sa kampanya lang. Ito po ay responsibilidad ni Marcos na ipakita sa taong bayan
na siya ay karapat-dapat manguna. Isipin mo, ikaw sir, papayag ka ba ang driver mo adik? Kailan lang may nabalitaan ako. Isang mama, sobrang galit na galit na galit. Di ko nababanggitin, isang malaking politiko. Ito, totoo to, kakakausap ko lang. Bakit galit na galit siya sa drugs? Kasi yung pamilya ng best friend niya, umiyak sa kanya. Bakit? Yung lalaking anak niya na adik, ginagahasa yung kapatid niyang babae. This is real talk. Nilak ang bahay, hindi makapasok yung magulang dahil papatayin yung kapatid na babae. 2 araw ginagahasa. Ako, ayoko nang pumapatay, pero pag talagang nakakadinig ako ng adik, parang gusto ko talagang barilin eh. Ha? Hindi ko inaano rito na ine-encourage pumatay, pero isipin mo. Sino matinong kaisipan na ang lalaki, ang kapatid ay i-rape ng kapatid? Adik lang. Kaya sir, please. We deserve to know kung adik ba ang presidente o hindi. Huwag niyo ipagtanggol. Ang hayaan natin na ang magtanggol sa presidente ay yung drug test. Kung negative siya, di so be it. Tapos ang istorya. Pero masakit yung mga ganyan na maririnig natin. Masakit sa magulang yun, yung anak mo nire-rape ng anak mo rin. Masakit yun ha. Kaya mo yun, sir? Yan yung sasabi ko, kaya mo, driver mo, adik. All the more. Kayo ba, kaya nyo? Pag-aalaga sa anak nyong babae, adik? Lalong-lalo na presidente. Di ba huwag nga tayong magplastikan, sir? Oh, type nyo ba yon? Kaya tuloy itong isang politiko na to galit na galit sa adik. Buti na lang. Tanong! Si Marcos ba pag narinig yung balita na yon, magagalit? Si Marcos ba galit sa adik? Ah. As far as your candidates are concerned, your advice is don't comment on it. No need to respond to it. Ano, Ang tanong sa kanya, hindi na dapat mag-comment doon sa bangag issue. Oh, sige. Hindi nga namin tinitignan kung ano yung sinasabi nung... Really? Naku. Hindi tinitingnan. Sir, budol-budol ka rin ha. Mana ka sa amo mo ha. Hindi tinitingnan. Pero yung mga sagot ni Marcos, sagot doon sa ay, naku, budol-budol ka. Nung kabila, basta yung pinag-uusapan namin, ano yung plataforma, Lokohin mo yun. Oh, anong platform? ano yung mga dapat mong paalam. Kasi may sarili naman sila. Mr. First of all, Sherry. 5 minuto lang yung time ng bawat isa. Strictly followed yan. That's Kasi why kung strict kayo sa 4 to 7, malamang Oo. strict din yung Hindi, time sa stage. strict kami dyan. So, sisimula kami ng 4, kahapon napilitan kami ng 4:30 kasi medyo mainit pa. So, meron Sir, laging mainit ang 4 o'clock. minutes. And they all follow naman. So, imagine, bakit nila aksayahin yung oras nila para sagutin yung isang bagay? Eh, ang importante, ulit, malaman ng... Ante na mo ang ibig sabihin niya. Bakit sasagutin yung isyong bangag? 5 minuto lang yun. So bakit sasayangin mo yung plataforma? Hindi, kunwari ako senador. Isa lang sa... Hindi ko pagtatagaling ng 30 seconds para maisingit yun, sir. Sasabihin ko sa inyo, ako hindi adik at willing ako magpa-drug test anytime. Just tell me, basta sabay-sabay tayo magpa-drug test. Kung sino naghamon, magpa-drug test din, sabay kami. Tapos, may ilang segundo yun, sir. Huwag na tayo magpalusot. Hindi ito para kayong quadcom eh. Plastic. Pinupunan nyo yung 150 million na confidential funds ni BP Sara, pero hindi nyo mapuna.
Etong mga grabihang pagnanakaw at korupsyon. Diba? Flood control projects, anong nangyari? Etong blank items, anong nangyari? Hindi ba kaplastikan? Ganyan din kayo. May totoong issue. Ayaw niyong sagutin. It's just a matter of 30 seconds. Tao kung paano sila makakatulong doon sa buhay ng bawat Pilipino. Yun naman ang mahalaga eh. So bakit nila sasayangin yung oras nila doon sa bagay na yun? Di ba? Kita niyo yung palusot, no? Okay, puntahan natin itong pag-amin at bagag na nagsasalitang si Marcos. Bangag sa, sa kampanya. Pakinggan naman natin si Bangag. Hoy, si PRRD nagsabing adik ka, ha? Inuulit ko lang. Kung hindi mo kayang labanan si Duterte, huwag kami mga maliliit ang kinakalaban mo. Kung duwag ka kay Duterte, huwag kami. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino. Ano, Marcos, sabog ka ba? Ba't uutal-utal ka na naman? Ano naman? Pagka may rally, pag may sortie, huwag kang nag-multivitamins. Kasi nabubulol. Magmamaya, mag-aalamano ka na naman, Marcos. Bukod pa sa kanilang galing. Ano? Bukod pa sa kanilang karanasan, Ano? may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Nakalinis ng tatay mo. Sino ang pumatay kay Ninoy Aquino? Nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Ilan ang namatay nung martial law? Ay, nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Ilan ang namatay sa KOJC siege? Nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Pag nagsasalita, yung panga mo, pag ganon, ha? Diretso lang. Ganyan lang. Ganyan lang, ha? Pag nagsasalita, ha? Pag nag-i-speech, huwag ka nagbababulgam. Okay? Sige. Kasi mapapagkamalang ka eh. Hindi, alam mo, may mga nagko-komentaryo sa akin, Coach, tingnan mo si Marcos, sabog. Sabog sa kampanya. Paano pag ganong-ganong ka ng bibig? Tapos, ano ka pa? Uutal-utal. Ayun mo kasi. Diretso, anong ibig mong sabihin sa speech mo? Pakinggan natin ang sagot niya kay PRRD na si BBM. Si BBM ba, Adi? Kasi nag-heroin ka, dati cocaine, ngayon heroin. Ano ka na-promote? Ano ba mas mahal, Marcos? Ako yung nagtatanong lang. Kasi dati sabi cocaine. Coca-Cola ka raw. Ngayon heroin naman sinasabi ni PRRD, ayusin mo nga. Ano ba talaga tinitira nitong mama na ito? Cocaine o heroin? Ako hindi ko alam eh. Ilagay nyo sa comment section. Ano ba ang tinitira ni Marcos? Heroin? Cocaine o multivitamins? Naguguluhan kasi kami kay PRRD. Pero may tanong ako, Marcos. Anong mas masarap ba? Cocaine o heroin? Anong mas mahal? Tanong lang ha. Anong mas pang-sosyal? Yung mga alta sa syudad. Yung ano bang tinitira ng mga elitista? Tanong lang, cocaine o heroin? Hindi ko talaga alam. Promise. Alam mo, kahit isang beses hindi ako nagdroga kaya wala akong kaalam-alam dyan. Sorry na Marcos. Pero kaya kong patunayan, gusto mo sabay tayo magpa-drug test, okay lang, walang problema. Pasabi ka lang anytime. Wala po silang Kahit gusto mo, isabay mo pa yung mga vloggers mong addict din eh. Naku. Pero ito pala, may sasabihin ako sa inyo, ha? Bago tayo mapunta sa adik-adik. May nababalitaan ako. Na nagsasabi na si Pastor Kibuloy ay magpapadrug test. Nag-aantay na lang ng go signal kung papayagan siya ng korte. Kasi alam nyo naman, nakakulong si Pastor Kibuloy eh. So, bawat galaw niyan, kailangan pinapaalam. No? And willing siya. Alam mo kasi kung hindi ka naman addict, bakit
ka magpa-drug test. Kaya, lalo pag gumaganong ka na, tingnan mo yung anak ni Amy, ganun-ganon din. Ang sagot doon, para maalis yung duda ng taong bayan, drug test lang. Si Pastor Kibuloy, sabi niya, hindi. Karapatan ng taong bayan malaman yung kung ang mumumuno sa kanila, adik o hindi. Kaya, alam mo, congratulations ha. In advance, payagan ka man ng korte or hindi. Alam mo, ang importante, Marcos, tandaan mo to. Okay? Kasi kung payagan man si Pastor Kibuloy ng korte o hindi magpa-drug test, ang importante, willing siya. Kung pinayagan, di magpapadrug test siya. He's doing his part. Hindi niya tinatakbuhan yung problema. Hindi siya duwag sa problema. Hinaharap niya. Ito problema ng bansa natin ngayon. Number 1 problema ng bansa natin ngayon, mga adik. Yan ang dapat sinusolusyonan. Kaya ako, talagang natutuwa kay Pastor Kibuloy dahil siya magpapadrug test. At ang pangalawang sinasabing problema ng Pilipinas ay yung pagtaas talaga ng mga bilihin. Talagang grabihan na. And ako, suko na ako kay Marcos. Dalawang problema hindi niya kayang solusyonan. Drugs at yung bilihin. Yung bigas na lang eh. Basic yan sa Pilipino. Yung iba kahit papaano, kahit mahal, okay lang. Kasi ang Pilipino, alam ko yan nung dating medyo nagtitipid ako ng baon ko. Yung isang barbecue, 3 kanin, kaya ko eh. Diba? Importante, mura yung kanin. Makakakain ka eh. Kahit yung iba medyo mahal. Pero yung kanin man lang mapamura mo. Imagine this. Si Marcos nangako ng magiging 20 pesos ang bigas. Naging DA secretary ka na, presidente ka pa, hindi mo natupad yung 20 pesos na bigas. Ganyan po kalupit ito si Marcos. Anong ginawa mo bilang DA secretary? Wala ka talagang silbi, Marcos. 2 problema ng Pilipinas ngayon hindi mo kayang solusyonan. Anong kaya mong solusyonan? Magtuturo ka lang. Wala. Manisi ka lang ng iba. Ganyan lang ang ginagawa nitong mama na ito. Pakinggan yung speech niya. Kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan. Titignan niyo yung crowd. Ano to ha? Channel ng government channel galing to sa PTV. Silang kumuha niyan. Tingnan niyo yung crowd. Yung tao halatang ayaw na sa kanya. Pag si PRRD ang nagsalita, ang crowd nakikinig. Ang crowd natutuwa. Ang crowd sumisigaw. Ang crowd ngumingiti. Ang crowd tumatawa. Ang crowd sinisigaw pangalang Duterte. Balita ko nga dito. Hindi nyo lang nilagay. Yan po ang kumakalat na balita. Andiyan si BBM, nagsasalita ang sinisigaw ng tao, Duterte. Di ba? Ito nakapula pero parang bayad. Alam mo yung ugali ng bayad? Wala sa loob yung ginagawa. Basta matapos ko yung ginawa ko. Yung trabaho ko okay na. Ganyan ang taong bayad. Alam mo yung nasa puso eh. Diba? Ang layo. Tingnan nyo ang views ng proclamation ng alyansa. I-compare nyo sa views na lang ng proclamation ni Pastor Kibuloy. GMA yan ha. Sila nag-cover, hindi SMNI, mainstream media. Buong proclamation ng Team Bangag, talo ng iisang tao. Proclamation ni Pastor Kibuloy. Proclamation ng buong PDP. Mas lalo na nilamon sa views at engagement. Etong
proclamation ng PDP. Diyan pa lang kita mo na yung interest ng taong bayan eh. Huwag na tayo maglokohan, Marcos. Ang nololoko nyo lang yung kaya nyong bayaran. Yan ang style nyo ni Mr. Ayuda eh. Di ba? Hakot pa nga daw yung crowd nyong yan. Bayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China. Titignan mo itong mama na to. Ginamit pa ang China. Ginagamit ang ibang bansa para sa politika niya. Di ba ang corny? Diyan mo nakikita yung kababawan. Alam nyo, eto ako'y hindi nagiging Team China. But you do your research. Sino ang nang-api sa Pilipinas? Amerika, China. Sinong sumakop sa Pilipinas? Amerika, China. Sinong nangingialam sa Pilipinas? Amerika o China? Eto, tingnan ko kung bias kayo o hindi. Sino ang mas angat ang ekonomiya? Amerika o China? Manood kayo. Manood kayo. Sa YouTube, nilalamon na ng China ang Amerika. Bakit? Pumunta sa demonyo itong Amerika eh. Kung ano-anong batas ng mga inano nila na malayo na sa Kristyanismo. Diba ang China hindi naman Kristiyano pero maayos sila.